Breaking news! Pinababa na ngayon sa pwesto si Pangulong Kuting Jr. matapos umabot sa Korte Suprema ang mga matibay na ebidensya ng katiwalian at mga abuso sa kapangyarihan. Kasabay nito, nilamon ng kahihiyan ang kanyang kapatid na si Senadora Amy at ang dating unang ginang na si Imelda Marcos na parehong hindi makapaniwala sa mabilis na pag-usad ng kaso laban sa Pangulo. Isang makasaysayang sandali ang naganap ng personal na tumistigo si Vice Presidente Inday Sara Duterte sa Korte Suprema. Sa kanyang testimonya, inilantad niya ang mga aligasyon laban kay Kuting, kabilang ang umano'y maanumalyang paggamit ng pondo ng gobyerno at mga iligal na kasunduan na nagdudulot ng pinsala sa bayan. Matapang na hakbang na ito ni VP Sara ay lalong nagpalakas sa kaso laban sa Pangulo at nagbigay ng malinaw na mensahe sa publiko tungkol sa kanyang paninindigan para sa integridad ng pamahalaan. Habang patuloy na inabangan ang final na desisyon ng Korte Suprema, nagiging mas malinaw na ang pagbagsak ng administrasyon ni Kuting ay isang posibleng realidad. Maraming Pilipino ang nagbubunyi sa kaganapang ito na tinitingnang bilang simula ng pagbabago at paglilinis sa gobyerno. Samantalang apela ng taong bayan ay para sa isang maayos na paglipat ng kapangyarihan at isang bagong yugto na pamamahala na nakatuon sa transparency at accountability. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pagiging nationalistic, sense of nationhood, sense of being a Filipino. Kahit mamatay, kami ni Bukay at lahat ng commander at lahat ng, hindi naman, wala na sasali sa atin. Pag kasi, mga member mamamatay. Mga commander lang mamamatay. Yung commander lang authorized mamatay. Kami, total, matanda na kami, no? Pero hindi kami mamamatay kasi tingin namin, binabantayan kami ng langit eh. Nag-guide kami ng langit para maihatid ang Pilipinas sa isang magandang kinabukasan. Hanip! Clap, clap. Hanip sa ano yun? Bow, bow. Yung hanip sa ano yun speech. Hindi naman ako magpupunta. Pinagpapraktisan yung para bukas, ano? Hindi naman ako pupunta. Hindi nga ako makakapunta. Wala pang ano dito eh. Hindi pwede iwanan itong bahay. Okay, so nandyan naman yung mga commander. Yung mga commander, you represent, magsalita kayo na magsalita. You parrot everything, sabi nyo lahat. Pwede naman kunin nila yung ano, yung sinasabi ko. Pwede naman ganun. Bakit? So, sana pumunta lahat, ano? Sana pumunta na lahat. Nandyan na lahat sila Bato, si Robin, lahat yan. Sila, si Bongo, sino pang mga kalyados. Si Amy. Pagka si Amy nagsalita, ano yun nyo? Boo! Boo! Dahil sa'yo, inumbisin mo si BP Sara eh. Tado, mag-vice president. Kita nyo, nauwi tayo ngayon sa Kumunoy. So, yun yung ano ko. Tapos nun, meron pa akong hindi ko makita kasi yung mabuksan eh. Nagloloko na naman yung ano ko. Memory siguro to. No, pati itong wag naman Bicolano Makulit, good afternoon po sir. Stay safe po and healthy. Yes. Kaya nga eh. I cannot yung sunod-sunod na biyahe. Mahirap, tagtag eh. No? So, yun yung ano ko. Di pa naman niya revolusyon. Wala pa. Uy, tayo sa topic Nelly Agustin, shoutout po sir, watching from Singapore. Nelly Agustin. Nelly. Agustin. Nelly Agustin from Singapore. Kamusta kayo sa mga taga-Singapore? Edna Tarosa, hello po. Hello Edna. Nelly Agustin, gawin kitang moderator. As moderator. Katayin mo yung mga yung mga mga troll Edna Tarosa, hello po. Joe Mark,
Codera, dapat po isara ang Kongres Supremo. Kung ang masusunod, isasara yan. Kung si John Metran ang masusunod, isasara lalo. Gigil na gigil excuse me, Sakate, si June sa ano eh. Actually, buti nga kaming dalawa naswak no? We complement each other para kaming love team, ano? We complement each other. So, tignan natin kung ano mangyayari. Heaven forbid yung ano namin, yung pagka kami ang masunod. Katay lahat yan. Katay silang lahat. May death penalty or wala. Huwag na, magiging prime suspect ako noon eh. Mamatay ang bigla, nasa gasaan, kasi tanga eh. Ako pa prime suspect, no? May death penalty. Yan. Okay lang yun, kasi authorized yan eh. Death penalty. Huwag na yung o wala. Bahala kayo mamatay sa katangahan nyo. Bahala kayo mamatay sa mga may inspirasyon. Nakatayin lahat ng mga walang yang magnanakaw sa gobyerno. You know, ang maganda dyan, yung ma-deny sila naggamitin yung ninakaw nila sa taong bayan. Hindi magagamit ng pamilya nyo. Hindi magagamit lalo kayo. Hindi nyo magagamit, mamamatay kayo eh. No? At hindi nyo may papasa, kukunin ng gobyerno. Kukunin ng taong bayan. Imagine. Ay, sana nga doon pumunta, no? Sana doon punta tayo. Sasara ko na nga ito kasi nag-ano eh. Okay. Jomar Codera. Yan tingnan na lang natin, abangan natin susunod na kabanata. Loretta Cabanayan. Magandang hapon po, Cap General Daduson. Thank you, Loretta Cabanayan. Jomar Codera, ang ano doon, ano nyo si BP Sara? Yan. Kantingin nyo ng kantingin. Madam, ginagago sa Kongres. Oh, sulsulan nyo. You know, sulsol. Oh, you sulsol. Madam, isara nyo ang Kongres. Ginagago ka. Mga gagong yan. Walang respeto. Para walang 200 or less than or more or less ang boto nila. 100 something, 880 something, 200 something. Yun ang boto. Ikaw, 32 million. Ang mga taong to. Tapos, the power of the purse. The people need to know. Kaya nga, ang ating topic panghuhusga, ang paghuhukom. Bakit issue yung pera na confidential fund ni BP Sara na 2023, pamputang hinayo pa kayo, no? 2023 pa, at 2022. Kasi galing yun kay OP, kay Bongbong, pinasa kay, dapat to na mag-account nun yung OP eh. Bakit si Sara mag-account nun? Di sabihin lang niya kay sa OP, okay, everything is clear, ito supporting papers. Bakit niya tinitira ngayon ng malversation o ng pagnanakaw si Sara? Mga hinayo pa kayo. You see, kaya kayo bulok, no, Congress, kaya kayo bulok. Ang intensyon kasi ninyo, politika. Dinadown masyado si Sara para ma-eliminate yung tao, masira. At true enough, maraming Pilipino, buti nga sa'yo, gago ka, hindi Sara, etc. Marami, pero hindi lahat ng Pilipino. 32 million, nadagdagan pa yon. Isa ako doon na binutok nga si Sara eh. Isa ako doon na naniniwala na tanga ang Congress. Kaya gusto ko kayo isara. Putragis kayo, mga hinayo pa kayo. Gusto ko kayo isara. Pag ako may pagkakataon, isasara ko talaga kayo. Papadlakan ko yan. And then, 81 lang ang congressman. Wala na yung party list na yan. Ay, sabi sa konstitusyon, pwede. Hindi, palitan yung konstitusyon. I-amen. Oh. Gano'n kayo gagamitin yung konstitusyon namin? Gagamitin ninyo sa amin yung konstitusyon. Gago. Tapos noon huwag nyo kaming binobola. Kayong mga halimaw kayo sa Congress.
So, ang intention ninyo kuno na sinasabi nyo, the people have the right to know how the funds are being spent. Ay, galing! Naniniwala ako sa inyo, Congressman. Naniniwala ako sa inyo. Bow, bow. Putanan nyo, yung pera na 125 million, compare mo sa trilyon. Mahinayo pa kayo, 5.7 trillion na budget. Na kalahati pa lang ng taon, ubos na yung pera. And then, uutang pa tayo para matustusan yung 5.7 trillion na yun. Ang kikitain lang natin is more or less kalahati. Or thereabout, 60%. No? Puta. So, kunyari, kahit kitain na lang natin 4 trillion. So, yung 2 trillion, utang. Nanto ko. Tapos kung gumastos kayo ng pera, kala ninyo kung sino kayo. Kung mag-resolution 10 kayo, liquidation by certification kayo, and then bigla kayong magla-live at gusto nyo ipakita sa public, baguhin yung sentiment ng tao, portray a BP Sara na tarantado. Kayo yung tarantado. Kitang-kita. May mga relo pa kayong ganyan. Putaragis kayo, hayop kayo. Masarasana kayo. Masarasana kayo. Huhukumin namin kayo, no? Masara kayo. So, hindi tama na palilitawin nyo na parang napakahalagang malaman ng taong bayan. Yun yung, yun yung salita nyo, no? Yung power of the purse ninyo, kaya kinakailangan, wala na kang confidential fund si Sara para 2025. Wala pa nga noong 2024. So what now? Bakit kinakailangan ibalik nyo? Hanip kayo. Samantalang yung inyong travel expenses, mga hinayo pa kayo, 2 billion yun. Ang nagastos nyo lang, 39 million. Nasaan yung 1.6 billion? No? Hindi, 1 billion. 1 billion point 27 million. Nasaan na yun? Tapos dinagdagan nyo. For this year, naging 1.183 ba yun? Billion. Magkano ngayon ginagastos nyo? Lakpasan ng kalahati ng taon. Tapos gagawin nyo na namang Christmas gift. Mga walang niya kayo. Kala nyo pera nyo yan. What gave you the right na paghati-hatian yung pera? Samantalang yung mga Pilipino, hirap na hirap, mga PI kayo talaga. Tapos kung mag-aasta kayo, kala ninyo, matitino kayong lahat. Mga magnanakaw kayo eh. Init na naman ang ulo ko. Hinga. Yun, para lumabas yung kulo. Isa pa. Mga hayop kayo. What gave you the right? And then you will show yourselves on TV na yung president, yung vice president natin, nangungulimbat ng pera. Mga putang ina nyo, hayop kayo. Hayop kayo. Kaya sulsulan nyo si BP Sara. Madam President. Madam President, if I may suggest to you, no, as a free advisor, you declare a revolutionary government so that you will not be held by our laws, not held by the Constitution. Revolutionary government, anything goes. And that will free you or give you the freedom of choice, freedom of movement, freedom of everything. Because the power coming from the people, binibigay sa iyo. Kung mangyayari yun. Kung malalagay ka, kung tatayo ka, kung gusto mong tumayo, kung ayaw mo, edi manigas ang Pilipino. Pero kung kunyari tumayo ka, Madam President, no? Madam Inday, kung tumayo ka, declare ka ng revolutionary government para pwede mong i-amend yung Constitution. Susuportahan ka namin. Susuportahan ka ng taong bayan. Basta sinabi mo, go! Pag sinabi mo, death penalty, ura-urada, bungko na, support, yay, yay, kami.
Ako na ang Berdugo, si Metran, ang dami, mga commander, ang dami, buong FGF. Yung mga FGF. Dossier ang kailangan, ha? Dossier, no? Kung sino man yung mga politiko, pinakamababa, barangay captain, pataas, no? Kung sino yung kurakot, maintain an OB. And then, hihingin ko yan sa national, ha? Hihingin namin yan. Ipapanik nyo sa amin. May mga nagbibigay na sa akin mga commander. May mga gigil na po. Mga commander. May mga gigil na commander. Sir, ito, ganyan-ganyan. Si ganito. Pucha. Hindi na akong sasabi. Malalaman ko saan lugar eh. Gigil, nagbibigay. Basta, I don't give a damn kung sino siya. No? I don't give a damn. Basta, kurakot siya, may ebidensya, merong ibabangga lang natin sa salin yung kanyang ari-arian or ng pamilya. Madali yun, matrace. Madali yun. Madali yan. Ngayon, kung revolutionary government, anong bank secrecy, hindi, buksan lahat yan. Tantado kayo. Pati kayo, kukuntsaba. Hindi pwede yung mga bangko, mga secrecy. Pinag-usapan dito, dangal ng bansa, yung future ng bansa. Na? Ang paghuhukom ang pinag-uusapan dito. Okay. So, sana nga, you declare revolutionary government, Madam President. Nasa iyo naman yun eh. Kami mga ano lang eh. Mga meron lang kami. That's just my opinion. Because kung meron ka revolutionary government, Madam President, you can order the armed forces and the PNP to check each other. Retire kayo. Gago ka. Retire ka na. Without pay. Bung ko na. Tangina ninyo, hayop kayo, mga walang niya kayo. Di ba? Tarantado kayo. Pinahirapan nyo kami. Lahat ng politiko, under house arrest. Hanip. Walang lilipad. Lahat kayo, BI, harangin lahat yan. Diba? Comelec, ano tawag dito? Tender your resignation. Lahat, for that matter, lahat ng tao sa gobyerno, tender your resignation. Hanip, kamay na bakal, no? Revolutionary government. Ay, nako. Pwede naman tame na revolutionary government. Pero ako, walang yung revolutionary government ako eh. Yung magan eh, no? Magan. Ang standard eh. Putang yung matapos nyo magpasasa kayo, mga hinayo pa kayo. Wrath of the Filipino people, no? Yung mga ganon. Tapos nun, talagang paghuhukom yun. Tapos, ano pa? May death penalty, mayroon kang house arrest, tapos nun, lilitisin mo. Gagawa ka ng special court. Special court. Na kahit represented lahat ng sector. And then, bungko na. Hindi na unanimous na kung gusto nyo, jury system pa tayo, no? Gawin natin. Para hindi lang isang judge. Unanimous na lang. And then execution. Para hindi na pamarisan yan. Araw-araw may ilan. Ilan gusto niyo? 10, 20. Pay-per-view ha. Para yung mga nasa abroad, pwede na lang ma-witness. Pay-per-view. Yung mga nandito sa Pilipinas, kurut-kurut, sampal-sampal, hiwa-hiwain nila. Magdala kayo, bring your own ice pick, o kaya bring your own blade. Ay, nako, sarap na. Takot siguro ng mga politikong to, no? Yung yabang nila ngayon eh. Takot siguro nila, Kasi ninanakawan tayo eh. Ginagagot tayo. Tinakot pa tayo. Yun yung akala nila, matatakot nila yung isang kagaya ko, o kaya isang kagaya ni Metran, o kaya mga FGF eh, kung matatakot ninyo, hindi nyo kami kain takutin. Matagal na kaming tapos na kami dyan eh. And we don't care, mamatay kami. For as long as yung sinasabi ko sa inyo yung non-negotiable yung damdamin, patriotism, nationalism, non-negotiable yun.
Lagay nyo sa utak ninyo, lagay nyo sa puso ninyo. Yung politika, pwede kayo magpalit-palit. Oh. Well, BBM ka muna, maya-maya, bigla ka Sara, kasi mananalo si Sara. Kung for example, pagka gano'n na, uy, dumadami na yung tao, oh, sige, punta na tayo doon sa stage, oh, punta na tayo lahat. Kasi lahat tayo may interest na politika eh. Baka gusto mag-senator, gusto mag-congressman, mga ganun ba? O gusto maging secretary. Ayan, punta-punta. Kaya ako, ayokong makita yung mukha ako doon sa stage eh. Mamaya eh, porke nandun pa eh, bibigyan ang posisyon. Hindi, namin na ambisyon na posisyon. Bahala kayo sa buhay nyo. Ang sa akin eh, basta ako nag-vlog, nagsalita ako. Maniwala, puta yun. Anip talaga yan. Kung kailan mananalo na, doon maglilitawan yung mga mga buitre. Eh, merong crocodile sa Marcos side, may mga crocodile dito sa paligid ng Duterte. Sorry, tatamaan, wag magalit. May mga buitre. May mga buitre. Puta na. Naghihintay ng posisyon eh. Naghihintay na ma-endorso eh. Tapos, pag hindi na-endorso, sasama loob nyo. Tayo maugali talaga ng Pilipino yun. Ang advice ko, Madam President, do not compromise. Do not compromise. You need each other. You need to unite as Filipinos. But, in so doing, dapat galing sa puso eh. Yung pagiging sense of nationhood, yung sense of nationalism, yung pagiging bayani, hindi yun pinipilit. Hindi yun may kondisyon. What's in it for me? Kasi the moment you compromise, sige, sama ka, o sige, eto yung position mo. Yung ganun ba, idadangle mo, you're not better than all the rest of them. When you compromise, pagka ikaw nakipag-deal, pag ikaw ay bumigay, I think the 32 million is enough. 32 million na bumoto sa'yo is enough. So be confident na lang. Madam President, be confident. Kayang-kaya mo yan. Tayuan mo lang yan, tapos yan. Sinabi ko sa mga nakakaraang vlog, kaya nandiyan pa ang Marcos administration dahil si Inday Sara ay hindi pa tumatayo. Tumayo si Inday Sara, goodbye kayong lahat. Administration. At mag-attempt pa kayo gamitin ang PNP at AFP para to quell the people. To quell yung ano ng tao. Yung people power ng tao. Titirgasin ninyo. Sige, bahala kayo, tirgasin nyo. Lalong magagalit ng tao. So doon ako, punta ako sa natin. Yung in previous vlog sinasabi ko, people power. Isa yon yung people power na pwede natin gawin. Ano yun kasi, yung tinatanong nga, saan tayo tatakbo? Ayaw ng AAP gumalaw. Siyempre, hindi gagalaw ang AAP hanggang hindi nakikita yung karamihan ng tao. No? Hindi gagalaw ang AAP. Meron lang akong sa inyo. Message ako sa susunod na vlog. Panoorin ninyo. No? Panoorin ninyo. Susunod kong vlog. I will try to make sense sa susunod na vlog. Pero ngayon, I'm also trying to make sense na yung lagi ko sinasabi, lagi ko in-stress tayo, konstitusyon, and then gobyerno. Lagi yon, lagi ko in-stress. Gusto ko nagising kayo kasi ako hindi naman ako natulog matagal na akong gising. Matagal kong alam yan na hindi ako mambabatas, hindi ako lawyer, pero I believe in philosophy. The reason being, Hindi, nandiyan yung Constitution and then ginagamit yung Constitution laban sa atin. Mga tarantadong itong mga binoto natin mga gagong walang niya Pati AFP at PNP, makinig kayo sa susunod na vlog, para sa inyo yung susunod na vlog Kaya nga, kami pa ngayon ang walang niya. Kami pa ngayon destabilizer. Mga putang ina nyo, hayop kayo. Kami ang destabilizer. Sinasabi namin yung mali ninyo. Binabiolate niyo yung Constitution, binabiolate niyo yung public trust.
no? Binibitray ninyo yung public trust, yung tiwala namin binigay sa inyo. Di ba? Kaya nga, gago kayo eh. Dami naman ito. Ayan. Sandali lang ha. Haba nun ha. Haba nung tinype ko. Okay, Edna Tarosa. Hello. Oh, uy. Jomar Cordera. Sinabi ko na sa'yo, no? Loretta Cabanayan. Magandang hapon po, Cap General Dado, sir. Herman Claus, Santa Claus. Kaibigan mo, kamag-anak mo si Santa Claus, ano? Magandang hapon, Cap Dado. Raul, pinulikat. Raul Tubak, good afternoon, sir. Jonathan Mandagway, people power na boss. Ayaw ng tao eh. Ayaw pa ng tao. Sa totoo lang, gusto niya magka-people power. Hintayin niyo si Inday. Yun yung tingin ko Hintayin si Inday. People power will not happen with Harry Roque or with Trixie Cruz or Lorraine Badoy o kaya ka Eric and kung saat ng general dyan. Pagsamahin niyo lahat ng general, it will not happen. Kahit si Tatay Digong, sorry Tatay Digong, tumayo man si Tatay Digong, ano lang siya, pampalakas ng loob. Sa totoo lang, pang-rationalize. Nandiyan si Tatay Digong, nagsalita. Si Baste, nagsalita. It is BP Sara. Yun, akin, pananaw ko lang yun. It is BP Sara. Tumayo ka, BP Sara. Madam President. Matagal na kitang presidente. Nung withdrawal of support Pirma ako, number 1 akong pumirma, di ba? If you stand up and the Filipino people see you day in, day out, yung ganun ba, nagpawis ka, nagbasa ka, nandoon ka, the same with them, people will love you. People will be there for you. Pero yung dadating ka, hinintay ka ng tao, dadating ka, hindi sigurado kung dadating, hindi, ganon. Hinintayin yung dumaming tao. Be there. Be the leader. Kasi kung ako yung, sorry, love you, BP. Advisor nga ako libre yung advisor. Miron advisor. If I am the Vice President, and then I am in a situation very similar to yours now, ang tanong, simple. Can the Philippines survive another day of this administration? Can the Philippines endure what we have now? Nakawan, droga, lahat na sinabi mong problema. Kainday, lahat yun sinabi mo, alam mo yung problema. Ang hindi mo sinabi, West Philippine Sea hindi mo nabanggit yun, di ba? Pero at marami pang ibang problema, sinabi mo. Pero if I am in your position right now, similar situation, no? Mrs. Inday Enrique, if I am in your position, the question is, gusto ko bang tayuan to? Can the Philippines survive another day of kupitan, nakawan, another day of abuse of authority, another day of betrayal of public trust, another day of cocaine, another day of yung rising prices, another day of baha ng puta ng mga yan. Ninanakaw yung pera pero wala ka naman makita, nating to show for. Tapos yung nangyayari sa airport, bumabalik na naman yung mga tarantado sa airport. And then, kawawa yung mga Pilipino. And then, kinakawawa yung armed forces natin, tsaka Coast Guard. Can we survive another day na ganyan? Because of a weak leader.
or a leader who's trying to be a strong leader, pero in reality, walang kakwenta-kwenta. Sorry, BBM. Yun yung totoo eh. Walang kakwenta-kwenta kang leader, very weak ka, and then pinapaubaya mo sa ibang tao, tarantado, ikaw ang hinalal, hindi yung ibang tao. Hindi si Tamba, hindi asawa mo. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!